hindi magmahal. Dati, hindi talaga natural sa atin na magmahal nung hindi pa tayo anak ng Diyos. Natural sa atin na kapag ginawan tayo ng masama ay gaganti tayo. Natural sa atin yan. Amen. Alam mo kapag meron siya o umihigit siya, naiinggit ka. Natural yon nung wala pa tayo sa Diyos. Natural yon nung wala pa tayo sa Diyos. Because wala pa siyang love. Hindi pa natin kilala ang Diyos. But we are now from God. Kumbaga, ngayon, tayo ay anak na ng Diyos. Sino po ang anak ng Diyos? Amen. Tayo po ngayon ay anak na ng Diyos. As a children of God, it is our habits and supposed to be our natural action is love. Natural sa atin yon. Na minsan kahit hindi mo kilala yung tao, minamahal mo siya. Ako may nakilala akong isang tao, Christian din siya. Tapos meron akong hinahawakan na Bible study sa palit. Yung tao, merong problema, yung anak nung nag-a-attend sa Bible study. Meron siyang problema, yung anak niya nasa ibang bansa. Hindi makauwi, walang trabaho. Nalaman ito nung kapatid. Nalaman niya kasi pinreach ko dito Napanood niya. Nung malaman niya, nag-chat siya. Gusto niyang tumulong. May kilala ako doon sa bansa na yon. Tatawagin ko siya, kukontakin ko, papupuntahin ko siya doon sa, ibigay mo yung location nung anak, nung nag-a-attend sa Bible study, papupuntahin ko doon yung kaibigan ko. And I try to reach out doon sa tao, sabi niya, para matulungan siya. Namangha ako, sabi ko, hindi niya kilala yung sinasabi ko. Hindi niya kilala yung tao. Mabuti ba siya? Masama ba yung tao? Basta siya, narinig niya sa akin na yung nanay niya nag-a-attend sa Bible study. Tinuring niya ng kapatid yon at gusto niya tulungan yung anak. Kahit hindi niya kilala. Baga, ganito ang pag-ibig ng Diyos. Nung malaman lamang ko yung anak niya, madalas makipag-away, basagulero. Pero hindi niya alam yon. Ang nasa loob niya, tumulong. Natural kasi sa kanya yon bilang anak ng Diyos. Amen? Natural yon. Kahit hindi natin kilala yung tao. Natural sa atin na magmahal as a children of God. So, habits defines where we're from. So, check your habits. Tingnan po ninyo kung ano po yung lagi ninyong ginagawa. Mabilis ba kayong magmahal? O mabilis kayong mainis? Amen. It defines where we're from. Kung madalas kang magalit, tingnan mo. Baka hindi nagaling sa Panginoon. Kung tingnan natin, kung nagmamahal ba tayo o hatred yung ibinibigay natin. So check our actions and our habits. Tandaan natin, hindi man alam ng mga tao ang laman ng puso natin. Kung tunay bang minamahal natin sila o kung tunay ba tayo talaga nagmamahal. Hindi alam ng tao yan. Hindi alam ng mga kapatid yan. Ako, hindi ko alam kung anong laman ng puso ninyo. At hindi nyo alam kung anong laman ng puso ng bawat isa sa inyo. Walang nakakalam. But only God knows. God knows everything. Alam niya lahat ng motibo ng puso natin. Alam niya kung sino ang nagmamahal at alam niya kung sino ang hindi nagmamahal. Alam ng Panginoon yon. Wala tayong may tatago sa Kanya. Kumbaga, kaya natin lokohin ang mga tao sa paligid natin. Nasabihin natin, nag-a-attend tayo sa church, we are serving God. Sabihin natin, anak na ako ng Diyos. Kaya natin lokohin ng mga tao.
pero hindi natin maloloko ang Panginoon. Minsan nga kahit sarili natin, naloloko natin. Akala natin, nag-church tayo, nagsiserve tayo, akala na natin, mahal na natin ang Panginoon at meron na tayong pagmamahal mula sa Panginoon. Pero hindi pa rin. Our habits defines where we're from. Kung ano ba talaga lagi mong ginagawa. Kasi minsan nasa church ka na, nagagalit, mabilis ka pa rin magalit. Kapatid mo na siya, pero still, hindi mo pa rin siya pinapansin. So, tingnan natin. God knows our hearts. Alam na ng Panginoon. God cannot be mocked. God knows everything. Pang-apat, dito papasok yung tinatawag na another characteristics of God's love. And to know God's love is the love of God is unconditionally. Sabi nyo nga po, unconditionally. Yung malakas, unconditionally. Ang pag-ibig ng Diyos, to understand God's love, ang pag-ibig ng Diyos is unconditional. Ang sabi ng 1 John 4:9-10, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. This is love. Sabi niya rito, this is love. Not that we love God. Not that we love God. But that He loves us. And sent His Son as atoning sacrifice for our sins. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin by sending His Son to us that we might live through Him as a atoning sacrifice for our sins. Ang pag-ibig ng Diyos o ang pagmamahal ng Diyos, ipinapakita niya ito noong sined niya ang ating Panginoong Yesus bilang atoning sacrifice sa ating kasalanan. Ang tanong, are you worth it? Worth it ka ba? Worth it ba tayo? Doon sa love na yon. Yun ang tanong. Nga po, tingnan natin yung sarili natin. Worth it ba ako? Naibigay ng Diyos ang kanyang anak para sa akin. Tingnan natin yung sarili natin. I am worth it. Worth it ba ako doon? So, tandaan niyo po ito. Ilagay po natin sa puso natin to understand God's love. All of us have the same value. Lahat tayo, iisa lang ang halaga natin sa mata ng Diyos. Lahat tayo. Bawat isa sa atin have the same value in the eyes of the Lord. For we are bought. We are all bought in the same price. And that is the blood of Jesus. Bawat isa sa atin, iisa ang presyo na binayaran ng Diyos. At yun ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Binayaran tayong lahat ng Panginoong Jesucristo. Pare-parehas na value. Iisang price. So minsan, we measure the love of God. Minsan ganito. Sinusukat natin ang pagmamahal ng Diyos sa pagmamahal natin sa Kanya. Baga sinusukat natin ang pagmamahal ng Diyos sa kung paano natin siya mahalin. Ang sabi niya doon, this is love. Not that we love God. Not that we love God, but that He loves us. Sabi ng Bible, ito ang pag-ibig. Hindi dahil mahal natin ng Diyos, kundi dahil mahal niya tayo. Kundi dahil mahal niya tayo. So, we measured the love of God. Minsan iniisip natin na
Mas malaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin dahil naglilingkod tayo sa Kanya. O dahil tinanggap natin siya. O dahil nagpapagamit ka sa Panginoon. O dahil nagsisimba ka. Iniisip natin na mas malaki na yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Ako po bilang isang pastor, ang pagmamahal na ibinibigay ng Diyos sa akin ay tulad lang din ng pag-ibig na ibinibigay niya doon sa tao na ngayon gumagawa pa rin ng kasalanan. Kumbaga wala pa siya dito sa loob ng church. Marahil nandun siya sa bahay nila, umiinom, nagbibisyo, gumagamit ng masamang gamot, nagnanakaw pa siya. Pero we have the same value of love. We have the same measure of love. Ang pag-ibig na binigay sa akin ng Diyos ngayon ay kaparehas ng pag-ibig na ibibigay niya doon sa tao once na tinanggap niya na si Jesus. Parehas lang. Amen? The same measure of love ang ibibigay din sa kanila. Lahat tayo, iisa lang ang measure ng love. So wag nating isipin na mas mahal tayo ng Panginoon dahil ba pastor ako o tumatayo na ako rito, mas mahal na ako ng Panginoon at siya makasalanan pa siya, hindi pa siya mahal ng Panginoon. O sabihin natin na yung kapatid nagagamit siya mightily, mas mahal siya ng Panginoon. At ito, hindi pa siya nagagamit mightily, hindi pa siya, nag-attend pa na siya ng church, hindi pa siya ganun kamahal ng Panginoon. Hindi natin kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos. Lahat tayo ay mayroong iisang sukat ng pag-ibig ng Diyos. Dahil iisang kabayaran lamang ang ibinigay sa atin. Alalahanin po ninyo, ang naunang nakapunta sa paraiso ay magnanakaw. Doon sa kasama ni Jesus, yung katabi niya doon sa cross, mas nauna siyang nakapasok kaysa sa mga disipulo. Amen? Mas nauna siyang nakapasok doon sa paraiso kaysa sa kanyang mga disipulo. Siguro kung yung magnanakaw na yon naiwan sa mga disciple ni Jesus, baka marahil hindi siya na-win. Baka hindi siya nakapasok sa paraiso. Kasi meron tayong measure ng love. Magnanakaw siya, kriminal siya, hindi pa siya siguro, hindi siya mahal ng Diyos. Hindi natin siya abutin. Pero buti na lang, katabi siya ni Jesus. At naligtas siya. Amen? Buti na lang. Kasi kung tayo may iwan ng ganitong klaseng tao, siguro 50-50 pa, naabutin natin yung tao. 50-50 pa yon. Kumbaga, hindi ipagkakatiwala ng Diyos yung tao na yun sa atin. Kasi alam niya, baka 50-50 pa, hindi natin nabutin yung tao. Kaya ang Diyos, inilagay na lang siya katabi ni Jesus. At nauna siya nakapasok doon sa langit. Isang magnanakaw, isang kriminal, makasalanan. Siya ang nauna. Above all the 12 disciples, nauna siya. So, hindi natin mame-measure. Ako, disipulo ako, mauna ako sa langit. Hindi. Merong nauna na makasalanan. And then, katulad ng sitwasyon ni David, iniisip natin at sinasabi ng Bible that David is God's after own heart. Si David, mahal ng Diyos, malapit siya sa puso ng Panginoon. Pero, hindi siya nakaligtas. Noong nagkamali siya kay Uriah at kay Bathsheba, nagbigay pa rin si Lord ng justice sa kanila. Even na si David is a king, si David king siya. Si Uriah
just an ordinary soldier. At si Bathsheba, ordinary housewife. Pero parehas silang mahal ng Diyos. Hindi pwedeng sabihin ni David na hari ako, mas mahal ako ng Diyos. Sumunod ako sa nais niya, mahal ako ng Diyos. Oo, mahal siya ng Diyos. Pero mahal niya rin si Bathsheba, mahal niya rin si Uriah. Kaya nung nagkamali si David, mahal niya ito eh. Ibinigay niya yung karapat-dapat na justice. Amen. Parehas lang yung pag-ibig na meron. Kumbaga, hindi natin ganun masusukat ang pag-ibig ng Diyos. So, it is not for us to judge kung mahal ba ng Panginoon ang isang tao o hindi. Wala sa atin yon. Hindi natin kayang arokin yon. Pero ang isang bagay lang, iisa lang ang sukat ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Iisa lang. Ngayon, saan nagkakaroon ng pagkakaiba? Saan nagkakaroon ng pagkakaiba? Nagkakaroon ng pagkakaiba sa kung papaano tinatanggap ng isang tao ang pag-ibig ng Diyos. Dito magkakaroon ng pagkakaiba. Kagaya nga po ulit ng buhay ni David. Nung pinarusahan siya ng Panginoon dahil sa kanyang kasalanan, David accept the consequence. Tinanggap ni David yung parusa. Inamin niya. Nagkaroon siya ng-ambition sa sin niya. Nagkaroon siya ng confession sa sin niya. Tinanggap niya yung discipline ni Lord. Tinanggap niya. Amen? Tinanggap niya yon. Baga, masakit ang mga nangyari dahil namatay yung mga anak ni David. Nagkaroon ng kaguluhan doon sa tahanan ni David. Nawasak yung family ni David dahil sa sin na yon. Pero tinanggap ni David. Tinanggap ni David yung discipline. Tinanggap na ni David yung love ng Panginoon. Tinanggap niya. That's why David is a man after God's own heart. Kumbaga, hindi niya sinabi na, hindi, magbibigay na lang ako ng mas maraming offering sa iyo, Lord, para bayaran yung kasalanan ko. Mas mag-o-offer ako na sabihin natin 10,000 tupa. Kaya ni David yun. Amen? O magbibigay ako ng maraming prutas, maraming ani, o sasakupin ko yung mga ayaw mo. Huwag mo lang gawin ito. Pero hindi yun yung ginawa ni David. Tinanggap niya kung ano yung pag-ibig ng Diyos. And that is discipline. Amen? Kumbaga, hindi natin kayang tumbasan ang pag-ibig ng Diyos sa pagmamahal natin sa Kanya. Hindi natin matutumbasan yon. Kumbaga, tatapatan natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, sa pag-ibig na meron tayo. Hindi natin kayang gawin yon. Sa mga bagay na kaya nating ibigay, sa mga bagay na kaya nating gawin, hindi natin kayang tumbasan ang pag-ibig ng Diyos. Kahit ano pang i-offer ni David, kaya niya mag-offer ng malaking pera, maraming hayop, maraming ani, kaya ni David yun. Pero mas tinanggap niya yung consequence. Amen? Tinanggap niya yung discipline ng Lord. Kaya mahal siya ng Panginoon. Kumbaga, hindi niya pinilit yung Kanya. Mahal kita, Lord, kaya kong ibigay lahat ito. Pero hindi mo kayang tumbasan yan. Yung pag-ibig na kaya kong ibigay sa'yo, na kailangan mo munang dumaan sa discipline. Amen? Discipline is love. Baga, hindi nabawasan ng pag-ibig ng Diyos kay David. Pero hindi niya rin pinabayaan na magkaroon ng injustices kay Uriah at kay Bathsheba. Dahil mahal niya silang lahat. Amen? Mahal niya silang lahat. At alam niyo po, ang masakit dito sa kwento na ito, medyo isa-sidetrack ko po kayo ng konti.
Alam niyo po yung masakit dito sa kwento na to? Uriah is one of the faithful soldier ni David. At siya yung isa sa pinaka-faithful na makikita mong character sa Bible. Si Uriah. Kung gaano siya ka-faithful, mamamangha ka doon sa istorya. Pinauwi siya ni David kasi ang gusto ni David, nagbunga na yung pangangalunya niya kay Bathsheba. So para hindi mahalata, pinauwi niya si Uriah. Gusto niyang sipingin ni Uriah yung asawa niya na sa ganon, kung mare, sa kanya galing. So pinauwi niya si Uriah. Ngayon si Uriah, ang gusto ni David, umuwi siya doon sa bahay niya. Kaya lang, nung dumating si Uriah doon sa karya ni David, hindi siya umuwi. Natulog siya doon sa labas. Ngayon, nung malaman ni David, pinapunta niya roon. Nilasing niya. At sabi niya, umuwi ka na. Sipingan mo yung asawa mo. Pero hindi pa rin siya umuwi. Kasi sabi niya, alam niyo pong dahilan niya, hindi kaya ng konsyensya ko, yung mga kasama ko, natutulog sa tent, at ako nagpapakasarap kasama ng asawa ko. Yung faithfulness na meron siya. Kamangha-mangha. Hindi naman alam ng mga kasama niya yon. Pero yung conscience na meron siya, yung conviction na meron siya, napakalaki. Amen. Yung love niya, napakalaki. Na kahit walang nakakakita, dahil kultura niya sa loob niya yon, buhay niya na yon, na hindi niya kayang gawin yon sa mga kasama niya. So, nakakalungkot. Even though he is faithful, si Lord, si David, pinapatay siya. No? Kumbaga nakakalungkot ang kwento. Thinking, iniisip niya, na hari siya, nasa kanya yung favor ni Lord, kaya ayos lang na gawin. Amen? Pero hindi ganon para sa Panginoon. So the love of God is unconditional. Walang sino mang nakahihigit sa pag-ibig ng Diyos. Walang sino man. Panglima, so 10 po ito. Okay pa po ba kayo? Praise God. Panglima, sabi niya po rito, dear friends, since God so loved us, 1 John chapter 4, verse 11 to 12. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. The completeness of God's love, to understand God's love, para maging kompleto ito, is by loving one another. Dito nagiging kompleto ang pag-ibig ng Diyos. Because if we love God, God lives in us. But if we love, God lives in us. Ang pag-ibig ay hindi nababase, kumbaga ang pag-ibig po ay hindi nababase sa salita. That's why gumagamit ang Diyos to express and demonstrate His love. Amen. Hindi kumpleto ang pag-ibig kung magmumula lamang ito sa salita. Kaya gumagamit ang Diyos ng isang tao to express and demonstrate His love. So, as a children of God, He supposed to be, we are the ones, sabi nga ng Bible, we are His co-workers. Sabi nyo nga po, co-workers. Pag sinabing co-workers, katulong. Katulong. Kumbaga kasama, kabalikat. Pag sinabing co-workers. Supposed to be, as a children of God, we are His co-workers. Uses by His love. Tayo dapat yung ginagamit ng love ng Diyos. Tayo dapat yung nagiging daluyan ng pag-ibig ng Diyos.
to make the love of God complete. Ang sabi niya nga doon, in 1 John chapter 3 verse 16 to 18, 1 John chapter 3 verse 16 to 18, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. We ought to lay down our lives for our brothers and sisters. If anyone has a material possession and sees brothers or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Amen. Ang love hindi natatapos sa salita. Kailangan naiisagawa. Kumbaga, hindi natin masasabi na mahal natin ang Diyos at mas mahal tayo ng Diyos if we do not love by actions and with truth. That kind of love is not complete. Meron kang pag-ibig pero hindi kumpleto. At kung magkataon, baka hindi galing sa Diyos yung pag-ibig. Madalas, we limit the love of God. Alam niyo po ba yun? Madalas, we limit the love of God sa sarili lang natin. Nililimitahan natin ang pag-ibig ng Diyos sa sarili lamang natin. Kaya madalas, hindi natin talaga nararanasan the full measure of love ng Diyos. Hindi talaga natin nararanasan. That's why hindi natin maintindihan kung ano ba talaga yung pag-ibig ng Diyos. That's why hindi mo maranasan yung fullness ng love ng Panginoon. Kasi nililimitahan mo sa sarili mo. Mahal lang ako ng Panginoon. Mahal ako ng Panginoon. Hindi ganon. Kumbaga, hindi natin makikilala ng lubos ng Panginoon if we limit the love of God in us. Pag sinarili natin ang pag-ibig ng Diyos, hindi natin makikilala ang Panginoon. Kung hindi tayo lubos na magmamahal, hindi natin makikilala ang Diyos ng lubusan. Gusto niyo po bang makilala ang Diyos? Then love. Kumbaga, magpagamit ka. Magpagamit ka sa pag-ibig ng Panginoon kung gusto mo talaga siyang makilala. Kumbaga, hindi natin mararanasan ng full measure or the complete love ng Panginoon kapag hindi tayo. Kumbaga, pag hindi natin pinagamit ang sarili natin. Kumbaga, halimbawa, papaano natin maiintindihan ang mercy ng Diyos if you do not show mercy? Papaano mo maintindihan ang mercy ng Diyos if you do not show mercy? At papaano mo mararanasan ang pagpapala ng Diyos kung hindi ka magbibigay? How you understand the blessings of God and receive the full blessings of God kung hindi ka magbibigay? Amen. Kumbaga, gusto tayong bigyan ng mercy ng Lord. Kumbaga, naalala ko nga po yung kwento ng ating Panginoong Yesus, the unmerciful servant. Binigyan na siya ng Diyos ng mercy sa kalakihan ng utang niya doon sa hari. Kaya lang, nung lumabas siya, makita niya yung kapatid niya na merong utang sa kanya na kukunti lang. Sinakal niya ito at pinakulong. At ang nangyari, nalaman ng hari, siya ay pinakulong. Baga, papaano mo maiintindihan yung mercy ng Panginoon kung hindi ka magbibigay ng mercy? Papaano mo sabi nga ng Panginoon, I give mercy to whom have mercy?
ipapaintindi ko sa iyo yung mercy ko, bibigyan kita ng mercy basta maging merciful ka. Amen. Pagpapalayan kita basta maging kang pagpapala. Minsan hindi natin natatanggap yung buong pagpapala kasi alam ni Lord, sasarilinin lang natin. Amen. At minsan sinasabi natin sa Panginoon, bakit hindi niya tayo i-bless? Bakit niya ba tayo i-bless kung hindi naman tayo magiging blessing? Amen. So, to experience the full measure of the love of God at para maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, kailangan natin magpagamit. Amen. Pang-anim, this is how we know that we live in Him. In 1 John chapter 4 verse 13 to 16, ang sabi niya po rito, this is how we know that we live in Him and He in us. He has given us of His Spirit, and we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them, and they in God. And so we know and rely on the love of God has for us. Ang sabi niya po rito, through this love that has God in us, na meron ng Diyos sa atin, by loving one another, dito natin malalaman what kind of spirit ang kumikilos sa atin. Malalaman natin kung anong spirit, kung malalaman natin kung espiritu ba ng Diyos ang nasa sa atin o hindi. According to this love. Because the Spirit of God, the Holy Spirit, ang dala-dala nito, love. Sabi niya rito, He has given us of His Spirit. And so we know that and rely on the love of God. Sabi ko nga, the evidence that we are from God, o kung galing ba, sabi niya rito, the evidence that we are from God, if we acknowledge ang ating Panginoong Hesus. Kumbaga, sabi niya rito, malalaman mo yung spirit. Kung espiritu ba ng Diyos ang kumikilos doon sa tao, kung ina-acknowledge niya ba ang Panginoong Hesus. And Jesus is the evidence of the love of God. Si Jesus ang evidence ng pag-ibig ng Diyos. Ang sabi niya doon, this is how God demonstrates His love. That He sent His Son. Amen. Dinemonstrate ni God ang kanyang pag-ibig by sending His Son. So pagdating ng Panginoong Hesus, that's the evidence and the proof na mahal tayo ng Panginoong Hesus. Kasi nandyan si Jesus. So sabi niya rito, if you acknowledge Jesus, you acknowledge the love of God. Pag in-acknowledge mo ang Panginoong Hesus, ina-acknowledge mo ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, naniniwala ka na dumating ang Panginoong Hesus to save us. Hindi lamang ako, hindi lang yung isa sa inyo, kundi dumating ang Panginoong Hesus to save the world. Lahat tayo, to save us. Dumating ang Panginoong Hesus para iligtas tayong lahat. So to understand God's love, ang sabi niya rito,
Kung yung spirit ba na kumikilos sa tao ay espiritu ng Diyos, kung ina-acknowledge niyo yung love na mula kay Jesus, at yung love na yon ay nagliligtas, nakukuha niyo po ba? Kapag kayong spirit na kumikilos sa tao, nagliligtas yun. Because He acknowledged Jesus. And this is the Spirit of God. Nakuha niyo po ba? Kumbaga, minsan iniisip natin, tayo lang yung inililigtas. At yung kaaway natin, hindi siya ililigtas. Kumbaga, yung taong ayaw mo, hindi siya ililigtas. Yung mga iniisip natin, yung mga taong nagbigay ng sakit sa atin, hindi sila ililigtas. O hindi sila kasama sa pagliligtas. O yung taong nagdulot ng kabigatan sa atin, hindi sila kasama sa pagliligtas. So this is the evidence and the testing kung anong spirit ang nasa tao. Kung spirit ba ito ng Diyos o hindi. Kung ang spirit ba ito ay naniniwalang ililigtas o ito ay nagliligtas ng mga tao. Kumbaga, hindi lang siya, kundi lahat tayo. Ang bawat isa, yung kapwa natin. Kumbaga, kung yung spirit na to naaalsa o kumikilos sa loob, ay makasarili siya. Hindi siya galing sa Panginoon. Pero kung alam mo na kung yung spirit na to ay magliligtas, meron siyang malasakit, alam mo siyang galing sa Panginoon. Because this spirit is love. Amen. Ang Holy Spirit ay love. Because He is also a God. Then, pang-pito, malapit na po tayo. Ang sabi niya rito, in 1 John chapter 4, verse 16 to 18, God is love. Whoever lives in love lives in God and God in them. This is how love made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. There is a confidence in love. Ang sabi niya po rito, confidence not to tolerate sin, but confidence of pursuing righteousness, confidence of confessing sin, confidence of admitting our weaknesses. Tulad nga po na sinasabi ko, hindi natin kayang lokohin ng Panginoon. Amen. We cannot mock God. God knows our heart. Madalas, the cause of hypocrisy is fear. Alam niyo po ba yan? Kung bakit nagiging hypocrite ang isang tao? Dahil meron siyang takot. Natatakot siyang mapahiya. Amen. Natatakot siyang makita yung kamalian. Umalaman yung kamalian. Kumbaga, ayaw natin malaman ng mga tao yung kahinaan natin. Kumbaga, minsan ayaw natin makorek. Ayaw natin ma-rebuke. Ayaw nilang makita na mahina tayo, that we are weak. Natatakot tayo. So, pinipili natin maging, kumbaga, hypocrite na lang. Kasi natatakot tayo. The cause of hypocrisy is fear. But, brothers and sisters, let us acknowledge our flaws, our mistakes, and our weaknesses. Accept it. Acknowledge it. Lahat tayo, meron tayong kahinaan.
Lahat tayo meron tayong mga pagkakamali. Lahat tayo meron tayong mga flaws. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Baga walang perfect. Nobody's perfect. But God wants us or help us to be perfect. Sa pag-ibig ng Diyos, doon tayo nagiging perfect. Amen. So let us acknowledge. Sabi niya, let us have confidence. For love drives out fear. Nagbibigay ng confidence yung love. Kasi dinadrive nito yung fear. Alam mong mali ka, alam mong meron kang kahinaan, pero yung backup ko, mahal ako ng Diyos. Amen? So this is our confidence. So pangwalo, sabi niya in 1 John chapter 4 verse 19 to 21, we love because He first loves us. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God, whom they have not seen. And He has given us this command: anyone who loves God must also love their brother and sister. And this is the truth about God's love. This is the truth about God's love. Sabi nyo nga po, truth. Ito yung katotohanan ng pag-ibig ng Diyos. At dito nyo malalaman ang pag-ibig ng Diyos. Anyone who loves God must also love their brothers and sisters. Sabi ko nga sa isang kapatid, kung papaano tayo, kasi kami po, umaabot kami sa labas, sa mga nag-work kami sa mga Bible study sa iba't ibang lugar. At ang ibang mga kapatid, umaabot tayo. Kumbaga, we give an effort. Nagbibigay tayo ng effort. And sacrifice. Alam ko, naiintindihan niyo po ako. Kapag umabot ka ng tao sa labas, mayroong effort. Mayroong sacrifice. Talagang magkokos. Talagang mayroong cost of time. Amen? Cost of living. Mamamasahe ka eh. Magbibigay ka ng pagkain, pakainom yung mga tao. Kumbaga, malaking cost. Pag umabot ka ng tao, malaki talagang effort. Pero ginagawa natin yon, ibinibigay natin yon sa mga tao sa labas na hindi natin kilala. So what more sa mga taong kasama ninyo ngayon? Sige nga po, tingnan niyo po yung mga kapatid ninyo. So what more? So what more para sa kanila? Tandaan natin, ang bawat isa sa atin na nasa loob dito ng church, tayong lahat wino-workout pa rin natin yung salvation natin. Lahat tayo working out our salvation. Even though we are all saved, pero wino-workout pa natin yung salvation natin. So, ibigay din natin yung effort sa ating mga kapatid. Tulungan natin ang bawat isa na iligtas natin ang bawat isa. Amen? Kumbaga, tapusin natin kung anong sinimula ng Panginoon sa buhay ng bawat kapatid na idinala ng Panginoon sa lugar na ito. And this is the truth about God's love. If you love your brothers and sisters, mas magbigay ka ng effort sa kanila. Kung mahal mo sila na nasa labas na hindi mo kilala, mas mahalin mo ang nasa loob na kilala mo na. Amen? Mas mahalin mo yung mga taong nakikita mo dito every Sunday. Mahalin mo sila. Kumbaga, nandiyan ang bawat isa sa atin. Let us help each other. Pray each other. Sabi ng Bible, iligtas natin ang bawat isa. Amen? Kumbaga, magtulungan tayo sa kaligtasan ng bawat isa. Na huwag nating hahayaan na yung katabi mo ngayon,
mawala siya kinabukasan. Mawala siya sa Panginoon. Sige nga po, tingnan niyo po yung katabi ninyo. We are all responsible to them. Lahat tayo, tandaan po ninyo, lahat tayo, we are all responsible sa lahat. Responsible tayo lahat sa bawat isa. Na hindi natin pwedeng hayaan na merong mawalang isa. Responsible tayo. Because we are part of one body. Amen. Sabi ko nga, as a part of one body, if you hurt one, you hurt all. And you hurt yourself too. Pag sinaktan mo ang isa, sinaktan mo lahat, sinaktan mo rin ang sarili mo. Kapag kinurot ko yung paa ko, masasaktan yung buong katawan ko, nasaktan din ako. Amen? Nakukuha niyo po ba yung logic? At ganun din sa body of Christ. Pag sinaktan mo yung isa, kahit hindi nila alam lahat, sinaktan mo silang lahat. At sinaktan mo rin ang sarili mo. So, tingnan natin. Let us give love sa bawat isa. When you give love to one, nagbibigay ka rin ng pag-ibig sa lahat at sa sarili mo. Amen? Babalik din sa iyo yun. Kung anong ibinibigay mo sa Kanya, sa iyo din yun. Amen? So sa aking huli, hindi po pala 10 ito, 9 lang. So sa aking pagtatapos, sabi niya po rito in 1 John chapter 5, verse 1 to 5. Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. And everyone who loves the Father loves his child as well. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out His commands. In fact, this is love for God, to keep His commands, and His commands are not burdensome. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. So sa akin pong pagtatapos, papaalala ko po sa bawat isa, by the love of God, we can become victorious. Gusto niyo po maging victorious? Victory comes from the love of God. Victory comes from the love of God. Who obeys His command? What is the command? The number one, the highest and greatest command is love. If we obey this command, this highest command, this greatest command, we gain victory. Amen? So, sabi niya rito, who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Do you believe Jesus? Those who believe Jesus must love. Dapat siyang nagmamahal. Because, sabi ko nga, Jesus is the evidence of God's love for us. He came to express and demonstrate His love. So if we believe Jesus, kung maniniwala tayo kay Jesus, at kung naniniwala tayo kay Jesus, kailangan nating magmahal. Then, we gain the victory. Praise God. Amen. So, yun lamang po. Palakpakan natin ang Panginoon.